Ano po yung reaction po ninyo nung nakita po ninyo? First time yung nakita, yung caricature po. Kanina umaga pagising ko, marami na tayong mga kababayan na nag-forward sa akin nitong caricature na ginawa sa akin ng isang account na ang pangalan ay Richard Art. Tapos kung sinilit natin yung account, nakita natin gumagawa talaga siya ng mga portraits, caricature using his art, his talent. At talagang nalungkot ako kasi imagine a gifted person, isang tao na binigyan ng artistic capacities ng Panginoon ay ginagamit ito para mangutya at manlait ng kapwa. So, yun yung naging initial reaction ko. Pero later on, marami na rin nag-message na nagsabi na hindi dapat ito palampasin at dapat ito ay maturuan daw ng leksyon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke o kaya naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung gaano katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya para lamang gawing isang punchline. Ano po ang inyong masasabi dun sa mga may pananaw po na, well, political figure ka or even mga artista, for example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano ba ang tawag dun, pambabastos? Yes, and this is outright cruelty and discrimination. No? So, tanggap naman natin na tayo ay mga political figures, public figures, and we welcome criticisms, we welcome feedback, we welcome those who disagree with us. Pero ito kasi nangyari talagang it crossed the line. Ang ginamit na talaga na weapon, na weaponize yung ating pagiging stroke survivor, yung asymmetry ng aking mukha, ang tawag nga nila yung pagiging niwi ko. Para gawing katatawanan. At hindi lang ito tungkol sa akin kasi this is about everyone na mayroong similar characteristics. Mga kapwa ko stroke survivors na hindi rin pantay yung mukha because of the asymmetry as a result of the stroke. O kaya naman mga PWDs na mayroong physical disability na ginagamit na katatawanan at ginagawang dahilan para kutyain at salawalain yung kanilang pagkatao. Kung kanina lamang po ipinakita natin yung post ni Richard Art na humihingi siya ng paumanhin at hindi rin po niya intensyon na makasakit ng damdamin doon sa kanyang pagpapakita ng caricature. Ano po ang tugon ninyo dito? Well, binasa ko at yung paghingi ng paumanhin, hindi ko nga alam kung kanino addressed yung kanyang panghingi ng apology kasi kung mapansin po natin, ni walang pangalan na binanggit kung sino yung kanyang pinapatungkulan ng kanyang apology. So, mainam din na makita ng mga kababayan natin na may ganito na paghingi ng apology pero sa dulo dapat may pananagutan. Kasi hindi pwedeng lagi na lamang ganito na may gagawin na panlalait, pangutya sa kapwa, tapos pag na-call out, hihingi lang ng public apology. Ito nga apology na to parang non-apology kasi hindi nga nagbanggit ng pangalan kung kanino sila nag-apologize. Ito po ba ang first time na ginawan kayo ng caricature nitong si Richard Art? First time niyo po ba siyang na-encounter? First time ko to na-encounter pero in the past marami na rin gumawa ng mga similar na mga caricature. Yung iba ine-edit yung photos para yan gawin na nakangiwi ako. Tapos madalas ko na rin naman na-encounter since the start of my yung electoral political career in 2022 na tinatawag na baklang iwi, baklang sinampal lang tikbalang, no? Kung maalala nyo, 2 years ago, meron pa nga isang senador na nagsabi sa akin na sasampalin daw niya ako para magpantay yung mukha ko. Opo. Pero, sir, I understand, sabi niyo po kanina kung pinag-aaralan pa ng legal team ninyo kung ano yung magiging next move. But as early as now, nakikita po ba natin kung ano-ano yung mga considerations, mga possible na legal case na pwede niyang kaharapin kung sakali? Well, syempre, nandyan yung mga defamation cases na meron tayo. Pero sa dulo, kausap pa rin kasi ilang grupo ng mga PWDs. At in fact, marami sa kanila talaga ang nag-uudyok sa atin na mag-file ng kaso under RA 7277. Ito yung Magna Carta for disabled persons. Kasi under this Republic Act, pinoprotektahan ang mga persons with disabilities mula sa humiliation because of their disability. So, ang pakiusap nila, sana daw ay ituloy yung pagkakaso nang sa ganun ay kahit pa paano matuto ang ating mga kababayan na hindi gawing katatawanan ang disability ng mga Pilipinong kapwa nila.
Yeah, leksyon ng katapat niyan Kong Percy okay, meron pa kayong tanong tungkol dun sa mga naninira in that way pero move on na ako, Kong Percy Naramdaman ko yung transition na yun, Joe. Sorry. Oo, na-feel ko yun. Oo. Nakikita ko kasi yung mga comment nitong mga ng mga trolls so parang binibigyan natin sila ng platform pero tama na yung sinabi ni Kong Percy na hindi kailangan tanggapin yung apology ng ganyan lang. Dapat may katapat itong consequence. Thank you for that, Kong Percy. Pero puntahan natin ang politika. May development ngayon Alam ko, isa-isa nagbabantay ng mga anomalya sa flood control O ngayon, parang, at alam ko na, alam nyo rin yung mga nagaganap ng mga investigasyon sa Congress at saka sa Senado. Yung ganyan na nagagamit pala na pwede ma-recant yung mga statement, na pwede palang may paupuin doon na witness. Ano ba reaksyon nyo dyan sa pag-recant ni Gutesa? Well, ayaw ko magsalita masyado doon sa merits of the case. Mas gusto ko magsalita doon sa katotohanan na paano ginagawa ng mockery yung ating justice system, yung ating judicial system. Kasama pati yung legislative institution natin. Kasi kung matatandaan natin, sa legislation, unang naupo itong mga taong ito at nagsabi ng kung ano-ano. Ang nababahala ako ay na mamodel yung issue ng flood control scandal, na mamodel yung issue ng budget scandal. So, kinakailangan talagang mas bilisan yung investigasyon, bilisan yung pagsasampa ng mga kaso. Nang sa ganun, we get to the bottom of this. Hindi nakakatulong yung ganitong pag-weaponize nitong issue na ito para sa political ends ng ilang mga interested parties. Hindi dapat gawin na political weapon yung basta-basta pag-akusa ng korupsyon. Ang kinakailangan natin ay seryosong pag-litigate at pag-prosecute itong mga corruption cases na nandito ngayon. At saka bakit kaya kung hindi sila natatakot na mag-urong-sulong ng mga testimonya? I mean, iniisip ko, ba't hindi ba nakakatakot yun? Kasi magsasalita ka sa public, ang dami-dami makakarinig sa'yo, tapos bigla mong babawiin. Wag na Anong lang yun. nangyayari? We covered nag-cover tayo sa Senate at sa Congress. Alam niyo Kong Percy, lahat yan manunumpa before Ayan magsalita. pa. So nakakakilabot yun for me na kaya mo manumpa doon. Sa Bible. Tapos, Magsinungaling. Not Sinungaling sa Bible, lang, but yeah. nanumpa. Oh. Yeah. Alam nyo, hindi na ako magugulat na yung lakas ng loob nila nanggagaling sa fact na maaring sila ay talaga namang tinutulak at inuudyok ng mga malalaking tao. They have powerful people behind them. Kaya nila ito ginagawa at nagawa. Kinakailangan din panagutin yung mga tao sa likod nila, yung Yes, of utak course. dito sa mga nangyaring ito. Kasi pag hindi talagang, hindi tayo makakarating doon sa gusto nating katotohanan at katarungan pagdating dito sa usapin ng flood control. Pero parang nakakatawa yun, di ba, kung Percy? Kasi isipin mo, kaya kung totoo man na talagang mali yung kanilang unang ibinigay na impormasyon at meron silang backer na malakas na tao, so ibig sabihin meron silang backer na iba pang mas malakas na tao, kaya naglakas loob na bumawi? Well, hindi tayo magugulat kung ganyan nga yung sitwasyon na may mga tao sa likod nila at may mga lubhang makakapangyarihang tao sa likod pa ng mga tao nag-udyok sa kanila. Ang nakikita natin isang buong political project at this could lead to even destabilization. Kaya lalo tayo naaalarma. Kasi tandaan natin, pa nagkaroon ng kaguluhan at destabilisasyon, ang makalulusot yung mga may kasalanan. Of course. Kung Percy, hingi lang ako ng opinion mo dun kay Ramil Madriaga, no? Kasi sinasabi ng defense o ng kampo ni VP Sara, no, ay pwede siya maging star witness, and in fact, talagang pwedeng maging advantage sa defense team. Ano po yung reaction po ninyo dito? Well, if you go by yung nangyari nito nakaraang linggo, nakita naman natin kahit hostile witness, kahit nasabihin na natin yung term na tao nila, talaga nadiin sila kasi yung katotohanan will lead to strong evidence doon sa mga ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, tingin ko ito ay nagsasabi lamang sila niyan to condition the public, pero alam natin sa dulo, sa nangyari doon sa nakaraang linggo, even yung sarili nilang SDO, ang diniin pa rin ay si VP Sara. Okay. Kong Percy, thank you for your time. Wala namin biglaan ang pagtawag namin sa iyo, pero thank you for saying yes sa STL. We'll talk to you again very soon, ha. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat. po. At dun sa mga nagsasabi na okay lamang
putiin ang mga public officials. Okay lang po yan. Tinatanggap po namin ang inyong feedback at criticism. Pero wag naman po yung po aming disability kasi hindi lamang po kami yan. Lahat po Yes. ng mga tulad namin. Thank you po. Thank Salamat you, po. Kong Percy. Good evening, Kong Percy.